actually, lesson 1 po ito ng ating textbook. At nung nakaraan ay introduction po natin. So lumalabas, session 2 po natin ito, pero nandito pa lang po tayo sa chapter 1. Alright, so ito po ang ating topic ngayong gabi, ang leadership defined. So, kailangan po maintindihan natin kung anong leadership kasi karamihan po ay meron pong iba-ibang pananaw pagdating po sa leadership. In fact, kung i-research po natin ay siguro hindi lang 20 ka definitions ang meron tayong mabasa tungkol sa leadership. Merong masyadong complicated, meron namang masyadong marami, meron din namang tama lang, at meron din namang natukoy niya kung ano ba talaga pag sinabi mong leadership. Now, magkaiba po ang leader sa leadership. Alright? So, yung leader, yun po yung tao. Ang leadership ay ito po yung pamamaraan, ito rin po yung karakter, no? Ito din po yung sistema. Yun. Okay? Now, tingnan natin ang definition ng ibang mga nabasa natin. Nabasa ko na-research ko about sa leadership. Number 1, leadership is about helping others reach their potential while also ensuring that the team achieves its goals. By the way, remind ko lang sa mga naka-online po sa atin, pwede lang po kayong mag-replay at sagutan nyo lang po yung ating pong mga katanungan dyan at ipasa nyo lang po. So, actually ngayon, we have more than 80 enrollees para po dito sa ating leadership training. At nung nakaraan po ay humigit po tayo ng 100 ang nanonood. So, ang iba naman ay hindi natin ano ang kanilang mga schedule. So, meron po dyan in and out. Meron din po dyan na magtuloy-tuloy. Kaya pa man, ang una pong mabasa po natin, leadership is about helping others reach their potential while also ensuring that the team achieves its goals. Yun po yung kanyang pananaw pagdating po sa leadership. Yung pag sinabi mong leadership, ang taong namumuno dyan ay tinutulungan niya ang mga tao sa ilalim niya para maabot ang potensyal. Ibig sabihin, pag sinabi nating potensyal, ito po yung mga kakayahan, talento, na-discovery po. Subalit, hindi dapat na-sacrifice ang pinaka-vision ng organization, ng company, or church. Now, ang isa naman, ito naman ay dinefine ni Dr. Gary Ukel. Siya naman po ay isa sa mga professor ng management doon po sa Amerika. At siya po ay isa ring motivator and kasama po siya sa Management Psychology Association doon po sa Amerika. Ito naman ang kanyang definition ng leadership. Leadership defined as the process of... So, ang tingin niya naman sa leadership ay isang proseso. Okay? Pag sinabi nating proseso, ito yung dinadaanan. Ito yung pagkasunod-sunod. So, the process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it. Ayan. So, sa kanya, ito yung pamamaraan na kung saan ay mahikayat. Yon. Ang word ng Tagalog ng influence ay mahikayat. Okay? Mahikayat ang iba na makaunawa at magkasundo. Ayon. Kung ano ang kailangang gawin at paano ito gawin. Yun po yung sa kanya pag sinabi nating leadership. So, ang leadership, nandun po yung leader
Pero ang kabuuan po ng nangyayari ay tinatawag po nating leadership. Ito naman ang sinabi ng isang grupo ng mga reactive executive na grupo. Leadership is the ability to inspire, guide, and influence teams toward the accomplishment of common goals. Yun po yung marami pa po ang ating mabasa. Pero meron pong mga tinatawag nating mga common denominator pagdating po sa leadership. And there are two things na ating pong mapuna pagdating po sa leadership. Leadership is about creating two things. Dalawang bagay. Inspiration. Kasama na po dyan ang encouragement. How could you inspire people if you don't know how to encourage them? So, nandun ang dalawang bagay. You inspired people and you creating results. Ayan. So, you produce results. You start in inspiration and producing results. So, pag sinabi nating leadership, ibig sabihin, dapat ganito. Ang tao, dapat inspired silang gawin ng isang bagay at meron silang resulta. Merong nangyayari, merong nagagawa. Kaya pagka ikaw ay isang leader, dapat dalawa ang ating pagbigyan ng pansin. How could you motivate people? How could you inspire them to do things so that there will be results? Now, if you just only keep on inspiring people, motivating people without result, that is not leadership. Now, if you keep on pushing results without inspiration, at the end, it will end. Kasi ang tao mapapagod. Pag hindi motivated ang tao, mapapagod siyang gawin ang mga bagay-bagay kahit alam niyang importante. Ayan. Kailangan motivated, no? Inspired. So, dalawang bagay ang ating pag-isipan dito, no? Now, ano ang talakayan natin isa-isa ang nandun sa loob ng leadership. So, what is really leadership? Now, it's just very simple. We can sum up in one word. Kasi kailangan, pagka nag-summarize ka ng isang bagay, may isang word na mag-stand up dyan eh. No? Kuwari, sa sermon mo, may isang word dapat na mag-stand up dyan. Yan ba ay power? Yan ba ay forgiveness? Yan ba ay love? Yan ba ay happiness or joy? No? So may mag-stand up dyan na isang word. Now sa leadership, pag i-sum up mo lahat-lahat, pwede mo lang siya ilagay sa isang salitang influence. Ayan. Influence, ibig sabihin, marunong kang maghikayat. Marunong kang ika nga ay mabago ang pananaw ng isang tao. Yan. So pag sinabi natin, ang influence kasi napakaganda because you let people decide in your own direction. Yun po yung yun po yung influence eh. Hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya tinutulak, hindi mo siya pinipuwersa, hindi mo siya tinatakot, pero sasama siya sa'yo. Ayun. So, yun po yung influence na kung tawagin. Now, there is a leadership proverb na sinasabi, ang sabi po nito ay, he who thinks he leads and has no one following him is only taking a walk. Now, pag leader ka dapat, merong sumusunod sa'yo. Meron kang followers talaga. Imposible, hindi ka po pwede magsabi na leader ka na nag-iisa ka. So, kung iniisip mo lang, ako leader ako, pero hindi ka pinapakinggan. Hindi ka sinusunod. Ayan. Naglalakad, nag-strolling lang actually kayo. Somebody is not following you. So, alamin natin, mga kapatid, na kung sabi pa nga
ng isang ah, author. Sabi niya, kung tatanggalin natin ang moral values sa leadership, sabihin na lang natin, tanggalin natin na tama ba yung klaseng leadership o hindi. Pag sinabi na lang leadership, ang sabi niya, it is the ability to have followers. Yan. Pag tinanggal mo yung whether good or bad. So si Hitler, leader yon. Si Napoleon Bonaparte, leader yon. Yung mga matitindi na mga conquerors, no? Sila ni Genghis Khan, no? Sila ni kahit nga yung mga komunista, mga leader, no? May mga followers sila. Pero ang punto ay anong klaseng leader? Ayan. So doon naman magkakahiwalay. Pag ilagay mo naman ang tinatawag na true and right leadership. So, number 1, dapat alam mo na dapat may makumbinsi ka. Yan ang leader. Paano ka mag-leader na hindi mo malang makumbinsi? Kahit nga asawa mo, hindi mo makumbinsi. Oh. Anak mo, medyo madali-dali kasi sabi mo, wala kang allowance. Pwede. Pwede. Pero paano yung mga taong kapantay mo lang? Or mababa lang ng konti sa'yo, nagkita lang kayo dyan sa daan, paano mo yun ma-influence? Ayun, doon na yun magsisimula ang skill natin sa leadership. So, ngayon, ito yung problem natin, no? Meron tayong problema actually sa karamihan. Dahil most people define leadership as the ability to achieve a position. Ito problema to. Kasi this is a wrong conception or concept about leadership. Because most people define leadership as the ability to achieve a position. Meaning, pwede kang ma-elect dyan, pwede kang i-appoint dyan, pwede kang pinagkasunduan ng lahat na ikaw na lang dyan. Pero kung ang ating isip na ang leadership ay pag nandun ka sa isang position, leader ka na automatic, but you don't get followers, you don't give attention of influencing people under you to do a goal, magawa ang isang goal, ay hindi po tayo naka-achieve ng totoong leadership. So, mali po na ang tingin natin sa leadership ay position. For example, nanalo ka sa eleksyon bilang presidente. Okay. So, pag panalo mo ng presidente, posibleng hindi ka marunong. No? Posibleng hindi ka magaling. Posible din na malupit kang klaseng leader. So, ngayon, kapag meron kang mga tao na sumusunod sa iyo, ibig sabihin, ikaw ay may na-achieve mo rin na meron kang tagasunod or you have followers. So, wag nating tingnan ang leadership na isang posisyon. Tanggalin natin yan sa isip natin. That's number 1. Remove position in the leadership. Meaning, huwag tayo mag-desire na gusto mo maging leader, so dapat may posisyon ka. Kasi ang posisyon susunod kapag meron kang leadership skills. Tandaan ninyo yan. Mahirap na unahan mong posisyon. Tapos hindi mo pala alam. Dapat alamin mo at nung napuna ka, ikaw ang inilagay sa posisyon. Ayan. So, kagaya niyan, kahit sa aking experience, kahit anong posisyon na meron ako ngayon, hindi ko yun, I never dream of it. I never desire it. No? Hindi po ako, talagang hindi ko po yun nilagay sa aking target na dapat maging ganito ako dito, maging ganito yung pwesto ko, ganito ang aking Hindi po doon eh. I just put in my mind, I will just do what I need to do in front of me.
Gawin mo lang. At yung nagawa mo, yun ang magpapatunay kung may leadership ka o wala. At kapag napatunayan may leadership ka, aangat ang pwesto mo. Yun po yung ating hinahanap. Now, if leadership is about influence, then all of us is a leader by way of influence. Kung ang definition ng leadership ay influence, then lahat tayo, leader pala. Now, sabi ng iba, ang leader is only for the few. Pero, kung ang isum up mo ang leadership, it's all about influence, then lahat tayo ay leader because everyone influences someone in many ways. Maniwala kayo? Hindi. Kayo, may na-influensyahan kayo? Wala. Okay. Ito, maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, ayon sa sociologists, pinag-aralan nila ito, that even the most introverted, alam nyo ba kung anong introvert? Ang introvert, yung mahilig mapag-isa. Hindi siya socialite. Parang aloof siya sa mga bisita, aloof siya sa mga masabi natin na mga bagong tao. Ayaw niya na, kumbaga, may ibang tao. Ang isa naman ay extrovert. Ang extrovert naman, laging nangangati ang talampakan. Gustong makalabas ng bahay. Yung introvert, wala siyang kahilig maglabas, tinatamad lumabas. Gusto lagi sa loob ng bahay. At kapag may bisita, gusto lagi sa loob ng kwarto. Yun po yung introvert. Pero pag sinabi mong extrovert, nabuburing sa loob ng bahay. Alagang sinisilaban ang puwet. Makalabas lang. Now, tandaan ninyo, itong sabi, yung pinaka-introvert na individual will influence 10,000 other people during his or her lifetime. Maniwala kayo? Hindi. The most introvert. Walang kagana-gana sa tao. Walang kagana-gana sa tao. Pero, in his lifetime, approximately 10,000 people ang kanyang ma-influence. Alright. So, ibig sabihin, no one is excluded from being a leader. And no one is excluded also for being a follower. Ang buhay natin dito sa lupa ay kagaya ng mga sasakyan sa kalsada. Kahit gaano ka kaaga lumabas at kahit gaano ka kabilis tumakbo, meron ka maungusan pero may nauna pa rin sa'yo. Tama? Sinong mga driver rito? Nakasubok ba kayo na ikaw talagang pinakauna? Wala. May nauna pa rin sa'yo kahit anong bilis mo, kahit alauna madaling araw ka lumabas, paglabas mo sa kalsada, may nauna pa rin sa'yo. That's life. Kahit anong gawin natin. Hindi po pwedeng ikaw talaga na lang doon sa taas kasi may nauna na eh. So, that means you can be a leader on the people at your back, but you are also a follower of the people ahead of you. Yan. So, dapat, sabi pa nga, every pastor needs a pastor. Every mentor needs a mentor. And every follower needs a mentor as well. So, ibig sabihin, from follower, but you are also doing things like a leader. Ngayon, tingnan natin. Example. Para mapatunayan sa inyo na may posibilidad talagang 10,000 other people ang ma-influence mo sa buong lifetime mo. Una na lang sa lahat, ang mga nanay na may anak na maliliit, nanay man o tatay, di ba dapat ikaw mag-influence sa bata? Maliit eh. Tama?
Ah, anong nangyayari sa mga magulang? Pag nakita nila na nung pinakiwi nila yung ganon, tumawa yung bata. Nung tumawa, na-influence ngayon yung magulang, tatawa pala siya pagka, wah! O, anong ginagawin ng magulang? Wah! 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 Hindi ba? Oh, ibig sabihin, yung magulang, na-influence. Kahit yung bata pa lang, na-influence yan na yung nanay niya at saka yung tatay niya. O ganon din, ang nanay at tatay, mag-influence sa bata. Ay, ikaw bata ka pa, hindi po pwede sa'yo yan. Na-influence yan rin. So sabi ng bata, sige, magagalit si mama, magagalit si papa. So na-influence din siya. Now, kagaya sa atin, sa araw-araw natin, for example, mag-asawa kayo, sinasabi na, lalabas ba tayo ngayon o hindi? Sasabi ng tatay, sige, labas tayo. Sabi ng nanay, sige, base na kayo anak. Di na-influensya ng tatay ang nanay. Anak, magbihis kayo lahat. Nagsibihis ang mga bata. Na-influensya ng nanay ang kanyang anak. Tama? Pagdating doon sa mall, habang naglalakad ang nanay, merong nakitang magandang damit. At sabi ng sales lady, Madam, bagay na bagay sa iyo ito. Tamang-tama ang size nito sa iyo, Madam. Pati ang kulay. Puputi ka pa lalo. Naisip ng nanay, ng mami, bilhin ko kaya ito. Na-influence ang nanay ng sales lady. Alright? Ngayon, ang nanay, habang namimili, ang tatay naman gutom na. Saka na lang yan. Gutom na ako kain muna tayo. Sabi ng nanay, sige, kain tayo. Na-influensyahan ng tatay ang nanay. Right? Pagdating doon sa kainan, mag-order, sabi ng mga bata, ayaw namin yan. Sabi ng tatay, wag mo na i-order yan. Ayaw ng mga bata. Na-influensyahan ng mga bata ang tatay. Kuha nyo? Sa isang araw, sobrang dami ng influence na nangyayari. Now, if the definition of leadership is influence, that means lahat tayo somehow leader. Yan. Doon lang natin. But, tandaan po natin mga kapatid, na ang pag-develop ng ating mga sarili ay nasa atin. Right? So, paano mo matukoy ang isang tao na magiging leader? Siya yung tao na pinapakinggan. So at one time, nanay naging leader. The next time, tatay naging leader. The next time, ang anak nilang naging leader. Yan. Okay na lang sa pagbili ng TV. Gusto ng tatay dahil kunwari ang may budget ang tatay, hindi magkasyang budget. Maliit lang na TV, gusto talaga ng mga bata malaking TV. Sige, utangin na lang natin. Na-influensyahan ang magulang ng kanilang mga anak. Now, the answer, may mga question tayo dito, Who is the one others watch the most when the issue is being discussed? Or who is the one with whom people quickly agree? Most importantly, who is the one others follow? So the answer to this question, kapag tinanong mo sinong laging napapakinggan, sino ang laging nasusunod, sino yung laging palagay ay kumbaga nakakapagbigay ng magandang solusyon, that will discern you who the real leader is in a particular group. Malalaman mo yun, matutukoy mo yun kung sino ang leader. Now, merong poem. Kasi sa bawat isa sa atin, tandaan natin mga kapatid na bilang leader, you live not only for yourself. Now, when you influence people, you have to remember somebody is right beside you, right behind you. Now, there is this poem that I will share to you.
This is a revised, my own version of the poem, from the little chap that follows me. Ayan. Ito yung poem na ito. Para ito sa mga leader. Sabi ng poem, a careful leader I want to be. A group of people follows me. Ayan. Binago ko lang po ito. I do not dare to go astray for fear they will go the same same way. Ayan. So, maingat na leader, may mga taong sumusunod sa kanya. Ayaw niyang maligaw dahil baka sumunod din ang iba. Sabi niya, I cannot once escape their eyes. Whatever they seize me, do they try. Like me, they says they're going to be that group of people who follows me. I must remember as I go through summer suns and winter snows. I am building for the years to be that group of people who follows me. Right? So, tanda natin, no, sa pagiging leader po natin, hindi po tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Hindi rin po tayo, kahit isang magulang, kagaya sa isang magulang, ang tamang magulang ay hindi po siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Nabubuhay siya para sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. So, ganun din po yan, no? Sa church, sa company, sa negosyo, at dahil lahat ng ating mga desisyon ay meron pong maapektuhan. Now, the issue is not whether you influence someone. No? Kasi maka-influence talaga tayo whether we like it or not. No? The issue is not whether you influence someone. What needs to be settled is what kind of influencer or leader you will be. Yan. Yun po yung pinakamaganda. Yan sinasabi nga natin kanina. Si Hitler na leader din. No? Yung mga matitinding mga tao nagiging leader. Pero ang tanong, anong klaseng mga leader sila? Sila po ba ay mga tyrant? Now, tandaan po natin, mga kapatid, hindi rin po garantiya na kahit na ang pastor or ang mga kahit ano pang pwesto ay posible pong maging masama. So, kumbaga, kung ikaw ay leader, saan mo dadalhin? Saan patutungo ang mga tao na sumusunod sa iyo? Or sa mga taong ibinigay sa iyo ng Panginoon? Saan mo sila dalhin? Yan po ang unang pag-isipan natin. Ano po? Now, influence is a skill that can be developed. Minsan yun ang tanong Yun yung question ng karamihan. Paano mo sila dito na ngayon, nagkakatalo. Kung paano ba mag-influence ng isang tao. Kagaya niyan sa church. How could you influence people na susunod sila sa'yo? Yan ang maraming tanong. In fact, sa totoo lang, marami pong mga nakausap ko na sabi nila, sa aming church, wala mga matitigas ang mga ulo. Iwan ko ba? Yun yung nasa isip. Iwan ko ba? Yung kasi, kahit mga worker nga sa amin, parang walang kagana-gana. Wala silang desire. Wala silang initiative. Yun ang karamihan na naririnig ko. No? And kung titingnan mo lang dyan, ibig sabihin, ang leader ay hindi marunong sa salitang influence. Kasi pag sinabi mo sanang influence, hindi ka dapat nagre-reklamo ng gano'n kung marunong ka mag-influence. Kasi ang tao, pag naintindihan ng tao, bakit
at paano, susunod yan. Kasi naintindihan niya bakit. Kaya nga lagi kong pinapayo sa mga pastor, lalo na sa mga nakikinig sa ating mga pastor, kumusta ang audio natin? Okay na daw? Medyo maayos na ang audio natin. Kahit sa mga pastor, pagka ikaw ay napikon, dulo mo na. Oo. Pangalawa, pag ikaw ay puro na rin reklamo sa tao, dulo ka na rin. And then, kapag ikaw ay nananakot na ng tao, dulo ka na rin. Wala na. Ibig sabihin, nag-resort ka na sa kahuli-hulihang time bomb mo. Sa kahuli-hulihang ammunition mo. Yan. Pero, ito, sa mga nakikinig sa atin at nandito ngayon, paano ba tayo mag-influence ng isang tao? Bago po natin i-discuss kung paano mag-develop ng skills na ito. Sa totoo lang, wala na pong pinaka-the best na motivation sa tao. Ang maintindihan niya kung ano ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kasi kung naintindihan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, ikaw at ang Diyos ang nakikipag-usap. Ang leader lumalabas, parang bridge lang. Parang bridge lang siya. And, dahil alam mo na ang gagawin mo ay para sa Diyos, gagawin mo ito ng buong puso. Kasi kailangan mong gawin ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa Panginoon, dapat gagawin mo ng buong puso Ang masama rito, mga kapatid, kung ang leader ay mapatunayan na may personal na interest. Kaya niya ginagawa pala to kasi gusto niya ng ganito, gusto niya ng ganyan. Ayan, medyo magkakaproblema ka dyan. Pero ang pinakamaganda rito, you need to be honest to them that what you are saying, you do it. At kung ano ang ang sinasabi mo sa kanila, kung saan papunta at ano ang gagawin ninyo, bakit ninyo gagawin, dapat yun talaga ang dahilan. Yun talaga ang punto. Hindi tayo po pwedeng kasi yung mga pangbula-bula na kung tawagin, binubula mo yung tao, pansamantala yan. Darating ang araw, malalaman nila na parang politiko ka pala. Nambubula lang. Alam niyo mga politiko, di ba? Puro bula yan. Mga sanay yan sa PBA. Oh. Alam niyo kung ano ang sabi ng isang politiko? Sabi niya, kasi nung nagsalita siya, palakpakan pa rin yung mga tao. Sabi ng kanyang aide, nagagala ka ba sir na marami kang taga-suporta? Sabi niya, hindi ako nagagalak. Sabi niya, hindi ako nagtataka. Pero nagtataka ako, bakit hanggang ngayon naniniwala pa sila sa akin? Yan ang politiko. Kasi siya mismo alam niya, hindi niya nagawa yung mga pangako. Sinong politiko na nakagawa ng kanyang pangako? Sige nga, sabihin nyo. Lahat yan sila. Bibigyan pagkain sa lahat ng pagkainan. Murang bilihin. Trabaho sa lahat. May pero, the same na person niya, nung umupo sa Senado, kung umupo ng mayor, congressman, gobernador, hindi niya nagawa ang pangako niya, sumunod na eleksyon, ganun pa rin ang pangako niya, binoto mo pa rin. Tama? Kasi na-influensyan tayo Nagaano tayo doon. Kumbaga, sa politika pwede yan. Pero pagdating sa church, kung ano ang tama na direksyon, doon mo dalhin ang tao. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong istorya at ng sarili mong sistema na hindi naangkop sa salita ng Diyos. Dahil darating ang araw, maka-question ka ng mga tao. Yan. So, ano ba natin ma-develop ang leadership natin? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa rito, ang tinatawag na leadership triangle. Yan, makikita ninyo.
May tatlo diyan na mahalaga sa leadership. Tatlong bagay ang mahalaga kapag ikaw ay leader. Isa diyan ay ang komunikasyon or communication. Isa diyan ay ang recognition. At ang isa naman diyan ay ang influence. Now, alin ang nauna? You cannot influence people unless you know how to communicate. Tama? So, ibig sabihin, nauna ang communication. So, good and right communication ay maglilid sa'yo to recognition. Ayan. Ibig sabihin, magaling ka magsalita, malinaw. No? Actually, hindi ito pagalingan. Dapat malinaw ang iyong punto. Dapat maintindihan ng tao. Ang komunikasyon means understanding. Communication is not about somebody speaking and somebody's listening. Hindi pa yan komunikasyon. But when I speak and you understand, that's communication. Yun, doon pa lang nagkaroon ng komunikasyon. So, pwede ako magsalita rito, pero midnight sa kawi sa'yo yun. Kumbaga, malabo pa sa tubig ng Ilog Pasig ang iyong pagkaunawa. Walang komunikasyon. Now, ngayon, nagkakaroon na tayo ng komunikasyon kung naintindihan mo ang sinasabi ko. At ang ibig mong sabihin, naintindihan ko rin. So, the communication is a two-way party. The one that speaks, make it sure that it is clear and understood. Ang nakikinig naman, make it sure na ang kanyang pag-unawa ay tama. Kaya nga, kung ikaw ay isang leader, hindi sapat na magbigay ka lang ng utos. You make it sure na naintindihan niya by asking questions. Sinasabi, gawin mo to tapos ito, ilagay mo doon sa tabi, pagkatapos ikaw ay pupunta sa palengke, bilhin mo ang ganito, tapos pagbalik mo rito, ay gawin mo ito. Yan. So, ang ibang mga leader, nag-iisip, total na sabi niya na, bahala siya. Diba? Nasabi ko na Pero hindi yan Ang leader hindi ganun. Ang leader, sinisiguro niya, nanaintindihan niya, okay, ano ulit ang gawin mo? Sir, gagawin ko to, tapos pupunta ako sa palengke, bibilin ko po ang ganito, tapos pagbalik ko po, gawin ko po ito. Okay, good. Nagkaroon ng komunikasyon. That's communication. And you need to consider proper communication. No? Kahit saan ka. Kahit sa mga magkaibigan, kahit sa mag-asawa, kahit sa trabaho, kahit doon sa eskwelahan. Kaya nga, sabi pa nga, hindi na nanatiling mangmang ang nagtatanong. Kaya lagi sinasabi ko, hindi mo pala naintindihan, ba't nag-oo ka? O, di ba? O ngayon, sometimes sa atin, may mga pagkakamali tayong mga leader. Kasi, hindi natin sinisiguro na naintindihan niya ang ibig natin sabihin. Akala lang natin naintindihan, pero wala palang komunikasyon. Now, kapag tama ang pagkasabi, ito ay magdudulot ng recognition o pagkilala. Yan. Pagkilala sa iyo. At kapag ikaw ay kinikilala ka, magkakaroon ka ng influence. Yan. May influence ka na sa kanya, kinikilala ka niya eh. Now ngayon, dahil ikaw ay leader at marunong ka mag-influence, ma-influence mo lang yung tao with proper communication. Kuha ninyo? O magtatanong ako? Ganyan lang, Pag-aralan natin kung paano. Kaya nga mahalaga ang choice of words. Pag-aralan ninyong maigi. May mga salita na the same lang naman sila, pero masakit. At hindi nagbubunga ng mabuti. Meron naman na the same words lang, ginanahan pa yung tao na nakikinig. So, choice of words, kahit sa mga letters na yan,
Kailangan may tama ka na, hindi ka magmumukhang parang demanding, hindi ka dapat nararamdaman na para kang arrogant, na para kang kung sino ka, na dapat may proper yan dyan, no? Na tinatawag na choice of words. At marami po akong nagiging nalalaman ng mga tao na ang hindi naman sila dapat mag-away ng kanyang employer o ng kanyang kaibigan or ng kanyang boss. Nag-aaway sila because of the wrong word. Wrong choice of words. Kaya kailangan mamili po tayo ng tamang salita na nakakabigay ng tamang kumbaga feeling na ma-approve ang sinasabi mo. Kasi baka mamaya sabihin mo, kagaya lang nito, may bata, ang bata, pupunta sa'yo, sabihin sa'yo, tatay ka, Dad, bigyan mo nga ako, 50 pesos, palagay mo, ano pakiramdam mo? Sampaling kita dyan eh. O, di ba? Ganon ang response. O, pero kung ang bata magaling, Dad, wapo mo may bibilin pala ako dad, may project kami sa school. Kailangan ko sana ng 100. O, di ba? Ang ganda ng, parehas na naman ng nangihingi ng pera, pero ibang pakiramdam mo. So there should be the right choice of words. Kahit mag-encourage ka sa tao, dapat tama. Kasi baka imbis na ma-encourage siya, mas lalo pang nadagdagan ang galit niya. So, mahalaga po ang proper communication dahil kapag nagkakaintindihan na kayo, nare-recognize ka niya, magkakaroon ka ng influence sa kanya, and that influence, again, ay siyang gagamitin mo ang proper communication. Alright? Now, there are 5 levels of leadership. Yan. Ito yung usapan natin. Pag sinabi nating levels, hindi po ito kategorya. It is or kind. No, this is not kind, kundi levels. When you say levels, that means para siyang hagdan. May first level, may second level, may third level. Now, habang dinidiscuss natin ito, tandaan ninyo ito ay proseso paakyat. Huwag mag-skip. Okay? There are 5 levels of leadership. Alright, number 1, position. Position type of leadership. Now, this is the basic entry level of leadership. And the only influence you have is that which comes with a title. People who stay at this level get into territorial rights, protocol, tradition, and organizational chart. Ibig sabihin ay ganito. Inapoint ka sa isang posisyon, pwesto, whether sa church, sa company, or sa school, o kahit na saan. Basta ikaw ay inapoint. Ikaw ay nagiging leader because of the position. Because of the title that is given to you, nagiging leader ka. Kaya lang, kapag tumagal ka rito at magstay ka rito, na dito ka lang lagi, darating ang panahon na lagi mo na lang inuulit na ako ang may karapatan dito. Ako ang may authority rito. Yan, lagi mo yang ulitin. At dapat sumunod kayo sa protocol. Dapat, ito yung nakaugalian natin. So, dapat sundin mo yon. Yan. At laging nasa isip ang organizational charts. Anong organizational charts? Hierarchy. Dito ka at dito ako. Intindihan mo? Yan. Pero yan ay kasi, nagstay, yan ang pinaka-entry level. So, a person may be in control sa isang department, sa isang grupo, sa isang kumpanya, because he has been appointed to the position. But the real leadership is more than having authority. Tanda natin, it is more than having technical training and following the proper procedures. Real leadership is being the person others will gladly
and confidently follow. Yun po yung leadership. Ibig sabihin, ang mga tao, masaya sila na ginagawa nila yan at confident silang sumunod sa iyo. Now, a real leader knows the difference between being the boss and being the leader. Magkaiba po yung boss. Hindi porke boss ka, leader ka. Iba po yung pagiging boss mo, iba po yung leader. Tingnan natin ang pagkakaiba ng dalawa. The difference between the boss and the leader. Number one, the boss drives his workers. Ibig sabihin, talagang tinutulak niya para magtrabaho. The leader coaches them. Ayun na yung coach. Kino-coach ka, ginagabayan ka. Pero yung boss, tapusin nyo na yan. Kailan matapos na yan? Ganun ang boss. Yes, boss. Siyempre, ikaw boss di ba? Pero kung leader ka, bakit mabagal tayo? Ganito yan ganito gawin natin. Dapat ito, unahin nyo to. Kaya kayo naging mabagal kasi hindi nyo to inuna. O anong nangyari ngayon? Di ba inulit nyo? O dapat ganito. Ganun ang leader. Right? Ganun ang leader. Inaayos niya, no? Kasi yun nga sabi ng pangalawa, no? The boss depends on authority, the leader on goodwill. Ang boss kasi nagadepende lamang sa otoridad na meron siya. Ako ang inappoint ng pinakabusing natin dito. So, ako ang boss ninyong lahat. Pero, pagka-leader ka, kinoconsider kanila, pinapakinggan kanila dahil alam nila, sa puso nila, ramdam nila, you are a good leader. Okay? Now, the boss inspires fear, the leader inspires enthusiasm. Ayan. Pagka-boss, laging nananakot. Halika nga rito. Ba't ang hina-hina ng performance mo, Gusto mo bukas wala ka ng trabaho? Gusto mo bukas wala ka ng pagsaing? Kaya ayusin mo. Ayusin mo ang trabaho mo. Ganun ang boss. Pero ang leader, may naiisip na paraan. Halika nga rito muna. Bakit mahina ang iyong performance? May problema ka ba? Anong problema mo sa bahay niyo? Baka meron. Yung pala, nag-away sila ng misis niya or kaya iniwanan na talaga siya ng misis niya, hindi na siya makatrabaho ng maayos. So, siyempre bilang leader, alam mo na ngayon kung anong dahilan ng kanyang mahinang performance. So, iba ang pananaw ng boss. Iba rin ang pananaw ng leader. So, naghahanap ang leader ng paraan na mapagana niya ang tao na mabalik ang kanyang alab. Ayan. Now, the boss says I, the leader usually we. So, we always, as a leader, you need to use, ano ba tawag yan? Third person, ano ba tawag yan? Kasi, first person ang I Ang second person is you. And the third person is we, so, he or she, at parang ganito lang yun. Pag boss kasi, ang gusto ko, napakinggan mo ako. Di ba? Ganon ang boss Pero kung leader ka, alam mo, ang maganda nating gawin ay ganito. Pakinggan muna natin ang mga instructions. Di ba? So, yun po yung sinasabi na parang kasama siya doon. Yon. Pag leader ka, sinasama mo ang sarili mo doon. Pagka boss ka, hiwalay ka. Hiwalay ka. So, yun yung I at ang leader naman ay we. Now, next, the boss fixes the blame for the breakdown. The leader fixes the breakdown. Pag boss ka, naghanap ka ng may turo, ay, ikaw
ikaw talagang dahilan, kaya tayo hindi ikaw, suspended ka ngayon. Pero kung leader ka, alamin mo muna, hindi naman pala sinasadya. Talagang nangyari lang talaga sa kanyang shift. So, anong gagawin? I-fix mo yung bakit nag-breakdown. Ibig sabihin, alamin mo, o sige, para hindi na maulit, itong gawin natin, ha? Kasi nga, itong nangyari sa atin, malaking epekto sa atin, pero talagang disgrasya lang or aksidente lang. So, itong gawin natin para ma-avoid natin yan. Yun ang leader. Okay? Mga simple lang yan ng mga examples ang ating ginagamit. Now, the boss knows how it is done, the leader shows how. Ang boss, alam niya kung paano yan gawin. Alam niya yan. Tinitingnan niya lang, alam niya yan kung paano gawin. Pero kapag leader ka, pinapakita mo kung paano gawin. Okay? So, that's the difference. The last one is, the boss says, you go. And the leader says, let's go. Yan. Okay? Now, doon tayo sa number 1 pa rin, no? Na position, leader na tinatawag. Number 1, security is based on title, not talent. Pagka sa unang level talaga ng leadership, kaya ka na-appoint doon kasi kaya ka nandoon kasi binigyan ka ng position, and that's title. Pero actually posible na wala ka talagang kakayahan. For example, nilagay ka sa men's department na ikaw ang president ng leader, no? Nangyari lang na ikaw yung nanalo. So maaring wala kang talento doon. Maaring wala kang kakayahan doon. Kaya ang iyong posisyon ay dahil lamang sa ikaw ay naitalaga doon or nahalal doon. Now, tandaan natin na the higher the person's level of true ability and the resulting influence, the more secure, the confident he has. Ibig sabihin, kapag mababa ka pa sa leadership, parang insecure ka lagi. Parang ang dami mong para kang may trauma, no? Para kang may lagi kang balisa, no? Hindi ka mapakali. Naalala, merong kwento na itong si General Pershing sa giyera, si General Patton pala. Sa giyera, may private, hindi niya alam na yung 5-star general, yung 4-star general, yun pala yung katabi niya. Siyempre, madilim, hindi po pwedeng makita ng kalaban. So, kahit palito ng posporo na umiilaw, hindi pwede. Kahit yung lighter, hindi pwede. Nagsigarilyo itong general. Nakita, sabi ng private, tanggalin mo yung ilaw mo. Nung nalaman niya, yung general pala, nanginig tuloy siya sa takot. Tapos, lagot siya talaga kasi sinigawan niya yung yung 5-star general 4-star general. Sabi ng general, hindi natatakot siya. Sabi niya sa sundalo, huwag kang mag-alala. Hindi ako second lieutenant, general ako. Anong ibig sabihin? Pagka general ka, stable na yung isip mo Kung mataas na yung pwesto mo, ang insecure lang, nasa mababa. Kaya nga, the higher the title that you have, you must be magiging confident ka sa iyong sarili. Yung mga pakyat pa lang, medyo they lack confidence. That is why they demand respect. They demand ng following na tinatawag. Pero kapag mataas ka na ng leader, alam mo na kung paano gawin ang lahat ng bagay. You don't need to demand. You just influence people. Okay? Number 2, this level is often gained by appointment. All other levels, tandaan ninyo itong level na ito, yung unang level yan lang ang appointment. The rest are gained by ability. So you enter into leadership position by appointment
or election, ito po yun. Ito po yung level na ito. Pero the rest, and the second level, third, and fourth, and fifth, ay hindi na po pwedeng, wala kang kakayahan. Now, number 3, people will not follow a positional leader beyond his stated authority. So, tanda natin, no, ang mga tao, nakakakilala yan sa iyo. So, dahil inapuent ka lang naman dyan, hanggang dyan lang ang kanilang pagsunod sa iyo kung anong authority ang ibinigay sa iyo. Now, magkakaproblema ka dito dahil hindi mo kakayanin na trabaho kasama ang mga volunteers. So, there is no monetary leverage kasi pag volunteers, alam ninyo, mahirap ang church ikumpara sa kumpanya. Alam nyo kung bakit? Sa kumpanya kasi may leverage ka. Pag ikaw manager, may leverage ka. Bakit? Kasi siniswilduhan mo ang tao eh. So kapag siniswilduhan mo yung tao, pwedeng utos ka lang ng utos, susunod lang siya ng sunod, kasi hindi po pwedeng hindi kanya sundin. Kasi mawawalan siya ng trabaho. May leverage ka. Samantala, pagdating naman sa ating mga ministries, wala. All are volunteers. Hindi mo binabayaran, ni hindi mo nga pinapakain ng iba. Diba? Hindi mo nga kayanin bigyan sila ng allowance. Pero, ang leadership dapat ay magpapakita ng kakayahan na ang mga taong walang bayad magtatrabaho ng buong puso. So, yun yung challenge pagdating sa mga pastors po natin. So, yung iba, nahihiya, natatakot pati, baka sabihin na parang gumagamit lang sila ng tao. So, ang nangyayari ng ibang pastor, alam nyo kung ano, sila nang gumagawa. Again, kapag ganyan ka at hindi ka umangat dyan, hindi ka lalago. Bakit? Gaano ba naman ang oras mo lang? Na pwede mong, dapat pag-aralan mo ang the power of delegation. Kasi kung kaya naman ng ibang tao yan, bakit mo paggagawin? Hindi, turuan mo siyang gawin niya. Kasi may gagawin kang hindi niya kaya. So ang gawin mo lang, yung mga bagay na hindi nila kaya. Pag kaya nila, i-delegate mo sa iba. Bakit? Kasi, tandaan natin ito, dahil volunteers lang po tayo dito, pag ang tao dito wala nang ginagawa, mabilis siyang mawala. Pa-exercise lang. Hindi ka gumagalaw, mabilis kang maparalyze. Hindi gumagalaw eh. At marami ang titigil sa kanilang mga commitment kasi feeling nila parang wala naman silang nagagawa. Now, ito naman ang problema. Pag over-delegation ka naman. Pag mag-over-delegation ka naman, baka sabihin naman ng tao, sobra-sobra na to, ako na lang lahat. Diba? So, kailangan marunong ka magtimpla. Dapat ikaw, nakikiramdam ka rin. Baka sobra na, baka over na to para sa kanya. Kaya na, kapag tinitingnan ko kung minsan, pag nagbigay ako ng assignment, tinatanong ko muna, kaya pa ba ng schedule? Kaya pa ba ng iyong oras? Kaya pa ba ng iyong katawan? Di ba? Baka mamaya, magkakasakit na pala yan dahil hindi na natutulog sa sobrang dami ng gagawin. So, hindi rin tama. So, dapat nakikimatsyag din po tayo. So, hindi tayo po pwedeng mag-under-delegate, hindi rin po tayo po pwedeng mag-over-delegate. Gayunpaman, no, sa positional leader, ang kanya lang kayang gawin ay kung ano lang ang merong sa kanyang authority. Now, number 4, positional leaders have more difficulty working with volunteers, white-collar workers, and younger people. Ibig sabihin, yung mga mula sa ilalim pa gitna, medyo mahirapan sa dyan. No? Kasi nga, tandaan natin na ang mga bagong generation ngayon, ayaw na inuutusan. Napunan nyo ba yon? Hindi ko alam kung napunan nyo. Pero,
ang new generation talaga, ayaw nila na may parang lagi silang inuutusan. Parang nagagalit sila, no? Parang nauubos ang pasensya nila. And at the same time, ito namang mga white-collar workers, ibig sabihin yung mga nakapag-aral, ayaw naman nilang dinidiktahan sila. Ayaw nila ng dictatorial leadership. So medyo, pag hindi mo ito kabisado, na unang leader ka pa lang, hindi mo kabisado ito, marami kang makakalaban. Ito na experience ko nung ako ay nag-graduate sa college. Ang aming kurso ay demand dun sa mga kumpanyang ng mga sugar centrals. So, nagingi ang kumpanya ng Azucarera de la Carlota ng technician, boiler technician, aling sa TUP para magtrabaho doon. Walang application, wala. Pasok ka lang doon. Tinatawag, pasok. Akong napili. So, 19 years old pa lang ako. Regular na ako. Ang aking ka-level, mga supervisor na. Ang aking karelibo, puro mga engineers. Ang aking mga karelibo. Now, siyempre, nilagyan ako ng assignment. Ang assignment, na yung mga balbula kasi doon, ganito kalalaki yun. Sobrang laki. So, linisin mo yan. Ginagrind yan, kailangan walang leak. No? Kasi pag nilagyan ng gasket yan, pag may kunting guhit yan, siyempre sa pressure ng mga 120 PSI yan, lulusot yan. At kapag lumusot yan, sasabog. O di, ako ngayon, ang batang-bata, alam nyo naman, ang katawan ko, baka kalahati lang nito, tapos bagong-bago. So siyempre sabi nila, ay basta mga cadet engineer, wala yan alam, mga ganun yung mga sinasabi nila. Pero dahil ang pagkakinig nila ng TUP ay UP, yung iba naman matindi ang kanilang respeto sa akin. Sabi nila, oy, ganyan lang yan, pero talagang technician yan para dyan. Galing UP yan eh. Sabi ko, lagot na ako nito. Wala akong alam, sa totoo lang, hindi ko alam ang trabaho kung ano. Eh ngayon, ang bagal-bagal. Alam niyo may mga tao sa Central pag nagtrabaho? Ang bagal-bagal, pagpasok, alas 8, alas 7, papasok. Magluluto pa ng ulam. Tapos, kakain pa ng almusal. E di magsisimula sila, alas 10 na. Pag alas 10, kukuha sila ng liya, tapos, gaganon-ganon lang yan. Wala talagang hindi, di ba, dapat ini-expect mo, minamadalian eh, kasi ganon. Gaganon pa yan, nagkupintuhan pa yan. Eh, siyempre, kung ikaw, baguhan ka talaga at naisip mo, ano klase pagtatrabaho ito? Eh, talagang pinangsita ko sila lahat. Eh, siyempre, ang late ko, ang lalaki nila. Pinangsita ko sila. Naggalit ngayon, nagalit ngayon yung dalawa, sa 5 sila eh. Sabi na, mag-ingat ka, baka sa labas, hindi ka na makalabas ng buhay dito sa Sentral. Eh, siyempre, ayokong ako pa naman na pag tinakot mo ako, tatapatan talaga kita kahit anong mangyari. Kaya sabi ko sa kanila, sige, abangan ko kayo doon. Pero grabing nervyos talaga. Pero hindi ako nagparamdam, wala akong hindi ako nagpakita na, huwag naman ganyan. Hindi ganoon talaga. O sige, magkita tayo sa labas. Eh, talagang tinutuhan ko. Nagtigil talaga ako sa may gate. Sabi ko, sana hindi na sila lumabas. Pero alam niyo, pagkatapos noon, nirespeto nila ako. Sa lahat ng 3 kami ang magkarelibo, 2 engineer. Ako, technician pa lang noon eh. Hindi pa ako nakatapos ng bachelor's degree kasi pa yun eh, ladirize kami. Pero nirespeto nila ako pagkatapos noon. At lahat ng gagawin, at doon din naman natuto ako na hindi mo pala pwedeng ipersa yung tao. Dapat pala kausapin mo sila, kaibiganin mo sila, at ipaunawa mo sa kanila, oy, disgrasya tayo dito sa kay boss ha, kailangan na to ikabit na to. Sige boss, walang ka mag-alala, matatapos natin to. Di, trabaho sila.
Kung minsan, give and take lang din ang learning. Eh. Natututo ka sa kanila, at sila naman ay natututo sa'yo. Now, ang isang positional leader, dapat, kumbaga, alam mong ginagawa mo. Sa akin, hindi ko alam talagang trabaho ko. Hindi ko alam, kasi hindi yan na-discuss sa amin sa classroom. Pero ang ginawa ko, hiniram ko ang manual ganito kapal. Dinala ko sa boarding house, binasa ko, pero parang 50% lang maintindihan ko, hindi ko talaga maintindihan. Ang ginawa ko, nagkukunwari lang akong nagsama-sama sa mga leadman, tapos sabi ko, pag binuksan niya yung seradura ko tawagin, bakit? Tinatanong ko, bakit mo binuksan? Pag hindi natin buksan yan, di lahat ng yung pressure ng taas papasok. Sabi ko ganyan pala. Pagka isara mo pala yan, ito yung epekto. Pag binuksan mo, ito yung epekto kasi hindi ko alam kung ano yun eh. So nagkunwari talaga ako may alam. Sa totoo lang. Pero ang ginawa ko, kinumpensate ko sa learning. Nag-aaral ako, talagang ipinag-aralan ko talaga kung paano. Kaya hanggang nag-resign ako sa kumpanya na yun, ang pagkaalam nila talaga, expert ako sa boilers. Wala silang kaalam-alam na wala rin akong alam. Kagaya kay Billy Graham, yung bata, naligaw siya, sabi niya sa bata, anak, saan ba dito yung post office? Sabi ng bata, sir, yung post office, diretso yan. Makita mo yung may corner, kakanan ka. Pagkatapos dyan, pangalawang kanto, kakaliwa ka. Yung pangalawang building, post office yan. Sabi niya, ay, mabuti. Teenager yun. Hindi naman teenager, mga 14 years old. Sabi niya sa bata, oy, ako pala si Billy Graham, imbitahan kita. Ako ang nagpipress dyan sa tent meeting. Alam mo, tuturuan kita kung paano ka makapunta sa langit. Punta ka lang mamayang gabi. Sabi ng bata, hindi ako pupunta. Sabi niya, bakit? Hindi mo nga alam ang post office, langit pa. Kung minsan, tayo mga leader, may mga bagay na hindi na natin alam. Huwag nating hayaan na manatili tayong inosente at ignorante doon. Gumawa tayo ng parang leader ka eh. Kailang maghanap ka ng paraan na maintindihan mo yon at maipaliwanag mo at ma-explain mo sa mga tao kung paano. Yun po yung unang level. So medyo wala na po tayong oras pero tuloy-tuloy po tayo. Ang pangalawang level ay permission. Pag sinabi natin permission, medyo may relationship na involved. No? Ito yung kumbaga makipagkaibigan ka, maintindihan mo sila. No? So, tandaan natin, people don't care how much you know until they know how much you care for them. So, that's leadership. Now, sabi ni Fred Smith, si Fred Smith ay founder ng FedEx. Sabi niya, leadership is getting people to work for you when they are not engaged. So dito mo malaman ang pagiging leader mo kung kaya mo na ang tao ay magtatrabaho para sa'yo na hindi naman sila obligado, hindi naman kailangan magtrabaho para sa'yo. Ayan. So that will only happen when you climb to the second level of influence. Pangalawang level na po tayo mula sa ilalim, medyo ka doon, yung marami kang walang alam doon. So ngayon, pagdating dito ngayon sa level 2, dapat yung mga level 2 na mga leaders, magaling na sila, marunong na sila makipagkaibigan. Ayan. Marunong na sila doon sa mga tinatawag na value ng isang tao. Now, leaders on the position level often lead by intimidation. In contrast, a person on the permission level will lead by interrelationships. So the agenda is not the pecking order, but people development. So ang next level, pag ikaw ay pumasok ka na, kumari,
hindi mo pa alam ang leadership, na-assign ka dyan, ikaw na-appoint dyan, ano ang next na gagawin mo para ka mag-improve. Huwag kang manatili doon na panghawakan mo lang na dahil ikaw ay inutusan, dahil ikaw ay na-assign dyan, ay may authority ka, aangat ka. Ang gagawin mo ngayon, ay magkakaroon ka na ngayon ng pakipagkaibigan sa mga tao, nagkakaroon ka ng koneksyon. Yun po yung pinaka-importante. No? Magkakaroon ka ng may bridge ka na, no? Papunta sa kanila. Now, people who are unable to build solid, lasting relationship will soon discover that they are unable to sustain long, effective leadership. Pag hindi po tayo marunong mag-build ng relationship natin sa kanila, hindi po tatagal ang ating leadership. Now, needless to say, you can love people without leading them. Pwede mo mahalin ng tao na hindi ka ang leader, but you cannot lead people without loving them. So, ibig sabihin, ang bawat tao ay may connection ka, may kumbaga hindi kayo hiwalay, hindi kayo divided, no? Kumbaga walang partition sa pagitan. So kumbaga kung ikaw leader, hindi naman ibig sabihin na parang untouchable ka na, no? Parang hindi ka man lang malapitan. So dapat magiging normal ka lang na pwede ka pa rin makausap anytime, pwede kang magkaroon ng pwede silang mag-invite sa iyo. Ayan. So, you have to think about this. If level 1, the position level, is the door to leadership. Yun po yung pinakapintuan para maging leader ka eh. Kumbaga, yun yung unang step. Pero, the second level permission is the foundation ng sunod pang level ng leadership. Right? So, that means, ang foundation ng isang leader is connection sa tao. Now, alam ninyo mga kapatid, kahit na dito sa pagsasalita, alam nyo na hindi nagko-connect ang nagsasalita sa inyo. Tama ba? Maramdaman mo yan eh, kung hindi siya talaga nagko-connect sa tao eh. Lampas, meron yon, no? So, at the same way, pare gagawa ka ng isang sermon at ng ang iyong puso at ang iyong kaisipan ay nandun sa mga tao, kumbaga minamatyagan mo yung congregation. Minamatyagan mo yung mga taong nakaupo, anong meron sa kanila. Yan. So hindi mo man sila mabasa per se, pero maramdaman mo kung ano ang nararapat. So God sometimes give you wisdom, but having a conversation with them is the very foundation of this kind of leadership. Now, meron ditong babala. Don't try to skip a level. Alam nyo kung most often, alam nyo ba, ang level 2 ang na-skip? Yung interrelationships, connection, kahit saan, kahit sa mag-asawa na lang. For example, ang entry ng pag-aasawa, kasal. Pero ang karamihan ay hindi nagde-develop ng interrelationship. Ang nangyayari is, nandun na sila kaagad sa number 3, which is production. Hindi pa tayo nakarating sa number 3. Number 3 level is production, meaning nag-iisip na siya, dapat ang trabaho niya mag-provide lang, na mag-provide. Now, kagaya din ng isang magulang, sa isang bata, hindi po pwede na puro ka lang mag-provide. Ang unang entry ng iyong pagiging nanay or ikaw ay tatay, yung magkaanak kayo, that's the entry. That's the position level. Pero, dapat mag-establish ka ng relationship sa iyong mga anak. So, hindi po pwede na puro ka lang provide na wala man lang kayong intimate na relationship lalo na sa inyong mga anak, sa ating mga anak, So, ganun lang 'yun, Kahit dito sa church,
ay hindi po pwede na mag-diretso lang tayo doon sa dapat magiging productive tayo na productive na wala tayo dito sapat at tamang relationship sa bawat isa. Ibig sabihin, yung mga connections natin ay malayo, so hindi po mangyayari. Wala pong may mangyayari kahit na magaling po tayo sa tinatawag na production level. Now, that's the next. Okay. Bakit wala dito sa akin? So the difference between the two on this level begins to happen, good things, profit increases, no? Pero ang dito na tayo sa production. Sorry. Sa production on this level begins to happen, good things. Ayan. Ito na yung pangatlo ng leadership. Ibig sabihin, nagiging productive ka na. Ibig sabihin, may result na ang iyong pamumuno. Ayan. Kumbaga, kung sa negosyo pa, may profit na. Ayan. Kumbaga, nag-iepekto na ang iyong pagiging leader, kaya nagkakaroon na ng mga profit increase. The moral is high, the turnover is low. Ibig sabihin, yung mga losses, mababa. Needs are being met. Goals are being realized. And there is a momentum. Yan, dito. So, kaya lang, mga kapatid, dito ay sa production, dapat hindi po tayo kumbaga, ma-overwhelm ng puro results. Dapat nami-maintain pa rin natin ang level 2. Yan. Ang level na ito dapat nandito lahat sa atin yan eh. So ang level 1 lang yung kumbaga napilitan ka lang minsan o kaya inapuin ka lang doon, pero ang level 2, level 3 ay pagsisikap mo na. Dapat pagsikapan mo na. Now, ano ang difference between 2 and 3? On the relationship level, people get together just to get together. There is no objective. So, ibig sabihin, nag-develop ka ng relationship, pero wala pa kayong mga vision, wala kayong mga goals. Yun ang level ng leadership na yan. In fact, marami pong mga pastor ang nanatili sa level 2. Marami pong mga leader ang nanatili sa level 2. Kumbaga, puro kasiyahan lang, saya lang, puro lang tayo dito. Pero walang output. Walang bunga, ika nga. Oh? So, yun po ang nangyayari sometimes, mga kapatid, na ang church nag-steady na lang. So, as is na lang yan. So, hindi natin isinasantabi ang interrelationships, pero dapat ang interrelationship ay gagamitin natin to win souls kung sa church ka. Kung sa church natin dapat, kaya nagkakaroon tayo ng interrelationships para matibay ang ating church. Pero, hindi dapat tayo makontento na masaya tayo sa loob ng church. Hindi dapat tayo makontento na okay na yung sistema natin sa church. Dapat mag-iisip tayo, paano pa tayo dumami? Paano tayo magkaroon pa ng mga dagdag na mga kaluluwa? Dahil yun po ang pagkakaiba ng level 3 because the people come together to accomplish a purpose. Ibig sabihin, may gagawin, may tatapusin. Ayan. So, kumbaga, pag leader ka, dito na ngayon, no? Pag level 3 ka na, may mga vision ka na, may mga goals ka na. Yan. Pero, sabi pa nga, dito na ay hindi minsan mahalaga, no? Wala tayong magawa. Gusto natin ang church natin are full of talented people. Walang leader siguro na hindi magkagusto sa isang church na puno ng talent. May magagaling kumanta, napakasaklap kaya. Magpastor na wala talagang singer. Ikaw na lang ang singer, sintunado ka. Napakasaklap, walang talento, walang magkukuskos. Napakahirap. One-man band ka, napakahirap. So gusto mo talaga magkaroon ka ng talento. Kaya lang mga kapatid, maganda na magkaroon tayo ng isang talented people or mga talented people sa loob ng church. Pero
huwag nating kalimutan, may purpose ang church. Not only for entertainment, not only for para magkaroon tayo ng magandang musika. Anong gawin natin sa magandang musika kung wala namang kaluluwang napupunta? Diba? So dapat balanse ito. Balanse. May maganda tayong musika, pero may mainit tayong evangelistic effort. Yun po yung kailangan natin. Ibig sabihin, you don't left one part unattended. No, you don't put one part unattended and then you attend to the other one. This should be all attended all together. Kasi ang church na wala namang interrelationship, dala ng kaluluwa, lalabas lang yan dahil masama ang loob sa mga tao sa loob. Ang dami kong church ang nakita na sa katagalan ng church, hindi lumago ang church. Alam niyo kung anong reklamo? Kasi daw parang stranger daw sila. Wala nang kumustahan, wala nang hindi nila maramdaman na belong sila sa church. So, ibig sabihin, mahalaga din yun. Kaya nga dapat, na-develop natin ang interrelationship, masaya tayo dito sa loob, pagpasok, pero nagdadala tayo ng kaluluwa, pagpasok ng kaluluwa, masaya sa loob ng church. Naramdaman niya na belong siya sa church na ito, hindi siya stranger. So ito po ang mahalaga na sa atin, mga kapatid, na dapat ay balanse po ang ating simbahan. No? Meron tayong kayang ibigay at meron din, kaya din natin silang tanggapin. Alright? Tandaan natin na anong gawin mo sa isang church na maganda. Church na puro talented, pero hindi nagbubunga. Mas okay na lang yun actually, kung sakasakali man, lesser ang talent, pero maraming bunga. Mas okay pa yun. Di ba? Sabi pa nga ng Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4, to him that is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion. Anong ibig sabihin? Maganda man tayo dito, magaling man tayo rito, pero kung wala tayong production, wala tayong dagdag na kaluluwa, walang silbi. Hindi na-meet ang purpose ng church. So, leon ka man kung tawagin, pero patay. Okay na lang yung aso, kahit papano, buhay. So, yun yung ibig sabihin, ano? Na okay na lang yung barong-barong yung church, pero maraming kaluluwa. Pero siyempre, hindi po pwede na ang barong-barong na church, maraming kaluluwang pumapasok, hindi po pwedeng manatili siyang barong-barong. Kasi kapag nanatili pa siya na barong-barong siya hanggang sa dulo, mali naman ang pagpapaunawa sa tao. Ibig sabihin, hindi man lang tumubo ang mga tao. Now, level number 4, at dito na po tayo, para magtatapos na po tayo. Sa level number 4, people development, how do you spot a leader? No? Alam nyo bang sabi ni Robert Townsend? Sabi niya, they came all sizes, ages, shapes, conditions. Ang isang leader. Pwedeng maliit, pwedeng malaki, pwedeng bata, pwedeng matanda. No? Pwedeng mataba, pwedeng payat. Pwedeng athlete condition, pwedeng hindi. Pero some are poor administrators, while some are overly bright or genius. Pero itong clue, how would you spot a leader? Pagdating na, no? Sa level 4, ito yung kalidad ng isang leader. Paano daw malaman? Since some people are mediocre, the true leader can be recognized because somehow his people consistently demonstrate superior performances. Ayan. So, paano mo makita ang true leader? Na-recognize mo kasi yung mga taong nasa paligid niya at na-develop niya ay mayroong tinatawag na superior performance. Katanggap-tanggap na mga performance. Ibig sabihin, maasahan sa trabaho. Maayos. No? Kumbaga, kung sa church pa, hindi mga tamad. Talagang patuloy ang paglago.
So doon mo yan malalaman dahil yan po ang sa level 4 because a leader is great not because of his or her power but because of his or her ability to empower others. Dito na ngayon. Dito na ngayon aabot ang totoo at tamang leader kaysa doon naman sa leadership pero hindi tama. Yan. Because a true leader hindi dapat madamot magbigay ng kanyang karunungan. Hindi siya dapat madamot mag-develop. Maraming mga pastor, tumigil na sila sa discipleship, tumigil na sila sa mga training dahil ayaw nila na pag lumago na raw, matuto na, kalaban na, nag-rebuild din na. Yun po yung nangyayari. Alam nyo bang maraming mga pastor na pag tinanong mo, bakit wala silang worker? Alam nyo ba kung anong sabi? Wala na. I-training mo yan. Yan pa yung lalaban sa'yo. Hindi po may mga trauma sila sa ganun. Pero, tama kaya yun? Hindi po ba? Paano na ang church? Paano ng vision ng Panginoon kung ganyan ang ating pag-isip? Sa akin, hindi ako na-intimidate sa mga taong, kumbaga, mas magaling kaysa sa akin. Marami tayong mga pastor, magaling mag-preach kaysa sa akin. So what? Hindi ako natutunaw sa kahit na anong mga bagay na ganun. Kasi, alam niyo mas lalo akong masaya na makaproduce ako ng magagaling na mga tao. Dapat hindi tayo maging greedy. Hindi dapat tayo envious. Na parang, hindi po pwedeng parang nauungusan ako. Alam ninyo mga kapatid, dito nasisira ang church. Na hindi na lumalago. Kasi ang leader, insecure. Na-insecure. Marami. Alam niyo pagka nakausap niyo mga pastor, sobrang dami ng merong trauma, meron silang masamang experience. May isang pastor na nga ako na gano'n na wala na talagang pastor maliban sa kanya. Sabi ko, ba't hindi ka i-ordain mo yan, pastor, para mapadala mo dun sa ibang ipadala mo yan doon, tingnan mo. Yung church na pinuntahan niya, hindi na sa'yo. Wala na. Hindi na nga nakakilala sa'yo. Ganon yung mga tumatakbo sa isip. So I think, ang mali lang doon is that ang leader ay hindi nag-develop din ng kanyang sarili. Kaya na-insecure siya. Kaya ang nangyayari dyan, alam niyo ba kung ano? Cultic approach. Pag na-insecure ang leader, cultic approach. Anong cultic approach? Dominahin kanya. Tapos sasabihin niya sa'yo, ako may authority sa kaluluwa mo, pag hindi ka sumunod sa akin, mapupunta ka sa impyerno. Kaya kailangan sundin ninyo ako. Yun ang mangyayari. Kasi hawakan kanya sa liig. So hindi na tama yun. Kasi dapat masaya ang tao. Dapat masaya sila na naglilingkod sa Panginoon, masaya sila na kasama mo, nagtatrabaho sila, wala silang bayad, pero masaya sila. Yun po yung ating i-desire bilang mga leader, mga kapatid. Dahil tandaan din po natin, success without a successor is failure. Tingnan mo ang sistema ni Kibuloy. Anong mangyayari? Wala sa successor. Kahit nga kung tutusin, kahit ang dating daan, kita ninyo, unti-unti na rin bumabagsak. Kasi hindi kakayanin ng sumunod, hindi na training ng maayos eh. Although na magaling naman yung si Rason, pero iba si Soriano, no? Yan. So, tandaan niyo na a worker's main responsibility is developing others to do the work. Kasi hindi natin kakayanin mag-isa. Gaya niya, kung ako lang mag-isa dito, magpapa-hero-hero ako dito. So ako dyan, mag-aaral ako ng piano, ako lang mag-piano dyan, tapos ako din magpipreach. Kahit na 100 na tayo rito, ako pa rin magpipreach. Di ba hindi tama? Hero ka, ang sipag-sipag ng pastor namin, grabe, sa kanya lahat. Pero tama kaya yun? Di ba isang bagay yan na kumbaga ibig sabihin hindi mo naintindihan.
na ang ibang tao dapat matindi. Kaya binibigyan mo ng pagkakataon ng mga tao na mag-preach dito, mag-ano dito. Hindi mo dapat isipin na parang, aba, mas magaling itong isa sa akin kaysa sa akin ha. Baka mamaya yung mga tao sa kanya na lang mag-isip, sa kanya na lang gusto. Ay, hindi po pwedeng ganun. You must be a confident leader, but you have to grow yourself. Dahil hindi po pwedeng maungusan ka ng membro mo in knowledge, sa lahat ng bagay. Kaya ang leader, walang katapusan pag-aaral. Dapat mag-aral na mag-aral. No? So, tandaan ninyo ito. Loyalty to the leader reaches its highest peak on this level. On level 4, ang mga tao ay loyal na sa kanilang leader when the follower has personally grown through the mentorship of the leader. So, there is a potential problem in moving up the levels of influence as a leader and becoming comfortable with a group of people. Kumbaga, naging komportable ka. Because you may not realize that many new people, yung ibang mga tao dyan, na baguan pa lang, baka ma-oversee mo sila, ma-overlook mo sila, ibig sabihin. So, dapat may progression, ano? May progression. Ang progression, ayon sa pag-aaral, ganito. At level 2, the follower loves the leader. Sa level 1, medyo hindi pa yan. Tagisan pa yan ng ano. O bakit? Kabago-bago mo eh. Sino ka ba? O, di ba? Mga ganun-ganun pa yan. Pero pag level 2 na, the follower loves the leader. Oh, I like this leader. Lagi niya akong kinukumusta. Lagi kaming nagkakape. No. Level 3, the follower admires the leader. At sasabihin ng mga follower, ang galing ng aming leader, galing ng aming pastor. Kasi nagawa niya yung ganito, kumbaga may na-produce siyang ganito. Ayan. Pero at level 4, the follower is loyal to the leader. Pag umabot na sa level 4, kasi napatunayan na sa lahat ng anggulo, no? Why? Because you win people's hearts by helping them grow personally. Right? So, ang mga tao alam nila yan na tumubo ako sa ministry ni Pastor ganito, so they will be loyal to you. Now, there are suggestions on how to become a people developer. Number 1, walk slowly through the crowd. Have some way of keeping in touch with them, know them, feel them. So, para magiging people developer tayo, dapat nagkukwentuhan din tayo sa mga tao. Dapat nagtatanong tayo kung kumusta. Kaya nga, minsan, ganito yun eh. Kuwari, may nakausap ka. Dapat ganito yon. Parang kagaya sa Musad. Alam nyo ba kung ano ang ano ng Musad? Ang ano ng Musad? Ang mission mo, ang training mo ganito. May tao dyan, sa isang building. In 5 minutes, dapat makilala mo siya, malaman mo kung taga saan siya, malaman mo kung saan siya nag-aral, at anong trabaho niya, sino, may anak ba siya, may pamilya ba siya, at kailan ba siya dyan. Yan ang training. Kaya nga minsan, no? Ito nakakalungkot. Nagkausap tayo. Di nagkausap ang tao. Minsan may mga ganun, tinatanong ko. Ano daw pangalan niya, brother? Sino ngayon? Iwan ko, pastor. Hindi ko maalala yung pangalan. Ay, ganun. Taga saan daw siya? Hindi ko nga rin natanong kung saan siya. Ano daw ang trabaho niya? Nag-aaral ba siya? Nagtatrabaho? Yun nga hindi ko nga rin kung di ba dapat baguhin natin yung pagka nakausap mo tao in 5 minutes, alam mo kung taga saan siya, siya ba'y nandito for trabaho, or nag-aral ba siya, or tinitirhan niya, taga saan siya, ang mga magulang ba niya, kasama niya. Yan. O kagaya nung magkapatid na taga Masbate. We just talk in 1 minute, pero nalaman ko na siya ay galing sa Masbate, nagtrabaho siya rito, kapatid niya yung babae, and then pagkatapos
ang kanyang ah, nakapunta siya sa church kasi nakita niya raw si Sister Joanna pumasok sa church, mahaba ang buhok, so naisip niya parehas. And then malayo yung church niya, taga Bloomingtry. Sa Bloomingtry pa sila nag-church. And then dito nanap sila ng malapit dahil dito sila nakatira malapit. Kaya dito sila napunta. So in 1 minute, 2 minutes. Kasi sa kumustahan lang yan. Marami kang makukuha. So isa yan sa mga paraan. Okay? Now, ako, guilty rin ako pagdating sa pangalan ng tao. Mabilis talaga ako makalimot. Itong matindi, dalawa kami ni Brother Charles, Pastor Charles, sa Hong Kong. Nakausap kaming in-check doon sa airport. Christian din yung in-check. Nagano kami. Nagpituan, niyaya namin sa church. Kaso ayaw magpa-picture kasi bawal. So, habang nag-ano kami doon, sabi ko, Dad, ano nga yung pangalan ng Chinese na natin? Naubos siguro buhok niya. Sorry, Brother Charles. Sabi ko sa kanya, alam niyo lahat, hindi niya kilala, pati sa church, wala siya may maalala. So sabi ko, Der, mga pastor kasi tayo, ako kasi, 1 to 10, i-grade ko yung sarili ko, 4 ako. Pero ikaw, sabi ko, baguhin kaya natin. Sabi ko, sa akin kasi, pagka, kagaya niyan, ang in-check sa airport, Jason yung pangalan niya. Kasi ang una kong inisip, anak ni Pastor Nap. Oo. Yun ang, yung nasa isip ka agad, no? Parang gagawa ka ng paraan. Pero mahalaga sa atin na natin ang pangalan. Alam nyo, ilang beses na ako na-embarrass na hindi ko malaman ang pangalan. Kaya ang sinasabi ko lang, bless them, O Lord. So wala nang magawa eh. Wala nang magawa. I-bless mo lang sila lahat. Kasi hindi mo malaman kung anong mga pangalan nila, hindi mo maalala ang mga pangalan. Very embarrassing. Di ba? Very embarrassing. So, ako hindi ko inaanong sarili ko dyan. Talagang guilty po ako dyan. Kaya magsama-sama po tayo na magbago ng ating mga pamamaraan. Paano po natin gawin yon? Una, yun ang sinasuggest ko dito. Dapat may picture tayo dyan. May directory tayo ng mga nabaptize. Ang picture lang nandiyan nakadikit para maalala yung pangalan nila. In fact, maganda nga lahat ng member na lang talaga eh. Nandyan, no? Tanggalin na lang natin yung hindi nagsisimba. Huwag naman ganyan. Ipag-pray natin, ano? I-follow up natin, no? Ano pa? Pwede daw magkaroon tayo ng mga communication cards or SMS and messages. For example, siyempre, may team tayo ng follow-up. So, mahalaga ng ating follow-up team, laging nagpapadala ng messages. Alam niyo minsan nakakalungkot man. Marami tayong mga kapatiran, hindi na nagsisimba, tapos maalala ka lang nila pag may problema sila. Kagaya kagabi, may nag-message sa akin, parang lasing na yata yun. May problema na naman siya. Sabi, tagal mo hindi nakasimba, brother. Ayaw nga, pastor eh. Pero may problema na naman ako. Durog na ako. Ay ko, parang hirap ng trabaho ng pastor. Maalala ka lang, hindi sa birthday mo. Doon sa problema. Pero ganun eh. Wala tayong magawa. Yun po yung ating inilagay sa atin ng Panginoon. And so, padala natin ng mga, yun yung communication. Pangatlo, reading and replying to inquiries. Alam niyo, may mga madaling araw minsan, may magtatanong, pastor, pwede ka ba makausap? Wala kang magawa talaga. You need to do it. Number 4, attending to one social event of each department or daughter churches. So, siyempre, kagaya niyan, kung under sa'yo ang mga youth, may mga activity ang join ka rin doon. So, yun ay isa sa mga pwede. Now, suggestion on how to become a people developer. Ay, ano ba ito? Bakit nadoble? Number 2, develop key leaders. Ayan. So, isa pa yan, para mayroon tayong mentoring, meron tayong discipleship. Alam niyo kung ano pagkakaiba ng mentoring sa discipleship?
Ang mentoring, you spend a short time, walang topic, but may pagkakataon kang ibigay kung ano ang iyong mga pananaw. Kung ano yung saloobin. Ano yung mga bagay na gusto mong may matutunan nila. At mas marami silang matutunan kasi hindi formal kagaya nito. Ang tawag dito, discipleship. Pero yung pagka-copy natin, mentoring. Gaya nangyayari sa atin ng linggo. O minsan, ibang linggo nangyayari yun. So, pasensya na rin minsan, hindi ako maka-join sa ibang dahil marami ding mga ginagawa. Pero, from time to time, ganun ang nangyayari. Minsan, uupo lang kayo dyan, kakain kayo, tapos mag-uusap na kayo. Yun yung mentoring. Pero ito, siniset mo, discipleship. Alright? Okay. Now, sabi ng 2 Timothy chapter 2, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach also. So we are commanded to produce new breed of leaders. Nakakapagod man ito, mga kapatid. Nakakapagod man ito, pero kailangan nating gawin. Sa isang pastor, kailangan na gagawin ang discipleship kahit nakakapagod po yan. Sobrang pagod po mag-discipleship. Kagaya po nito, alam niyo po ba'y galing yan sa libro? Tapos isa-isahin mo yun na ilagay sa PowerPoint. At pwede namang wala. Tama? Pwede namang hindi naman to. Hindi nyo naman ako binabayaran eh. Buti sana kung hinire ninyo ako, so may responsibility ako. Pero wala. In-offer natin to for what purpose? Para na meron tayong mga bagong leader na ma-produce kahit man lang kalahati ng mga nag-attend at nag-enroll dito, sana sila ay magiging leader. Now, ang panglima, which is last, wala na po tayong pwedeng i-discuss dyan kasi marami po hindi nakarating dyan. Si Jesus Christ na lang siguro. But anyway, it is a proven leadership in a lifetime. Na po pwede tayong makaabot sa level 5, which is personhood. Ibig sabihin, talagang naalala na, kinilala ka na, at nire-respeto ka na pagdating sa ganong mga bagay, at ang iyong mga sinasabi ay meron ng mga halaga sa bawat nakikinig. Pero sabi pa nga, kahit nga si John Maxwell, sabi niya, hindi pa ako nakarating dyan, pero we believe that someday we can reach this level. Alright? Okay. So, review na lang po tayo, mga kapatid. Definition of leadership, influence. Everyone is a leader within a sphere of influence. It takes influence for leader to outline a vision others will gladly and confidently follow. Now, 5 levels of leadership. Number 1, position. Leadership is based on title, not talent. Leadership by authority, not always productive. Level 2 is permission based on relationship and winning trust. Number 3, production. Level 3, result-oriented, leads people to accomplish a purpose. Number 4, people development develops key leaders. And level 5, person. So, paunti ng pakunti. Marami sa ilalim, pakunti ng pakunti hanggang doon sa dulo kasi yung iba bumibigay na rin. Right? Now, leadership is strenuous, but Apostle Paul advises us as workers. Sabi niya sa kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, Thou therefore endure hardness as a good soldier of Christ. So lahat tayo dito nagsasacrifice, mga kapatid. Lahat ng ating ginagawa, yung oras ninyo, yung gutom ninyo, yung pagod ninyo, maging sa akin at sa inyo, pare-pareha po tayo dito. But we need to endure hardness to be a good soldier of Jesus Christ. Now, tandaan natin, sa panghuli, mga kapatid, it is a faithful saying. Sabi niya sa verse, sa chapter 2, verse 11, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. So if we do good, if we sacrifice for God, definitely
God is not unrighteous to forget our labor of love. Pero tandaan natin, kung i-deny natin ang Panginoon, hindi tayo mag-act ayon sa nararapat, mga kapatid, He will also deny us. Alright? So, lumampas po tayo sa oras. I'm sorry. Pero, sa mga naka-online po sa atin, ito po ang ating quiz. What is leadership? Number 1. Number 2, what is the leadership triangle? Discuss the flow of or each other's relationship. Number 3, give one level of leadership and give at least one of its characteristics. Ayan. Okay? So, mga kapatid, shall we all stand as we end our Bible gusto ko sana mag-entertain kung may mga questions, pero wala na po tayong oras. If you have some questions, you can post it. At sa mga hindi po nakaabot ng ating lesson ngayong gabi, ay pwede po kayong mag-replay. At doon naman ay inyo naman pong mapakinggan at sagutan nyo na lang po ang mga katanungan po natin. So if there are any questions, doon na lang po tayo magpasa ng ating mga katanungan at sa susunod po natin ay bigyan po natin ng pagkakataon para sagutin po ang mga ito. Bago ang lahat mga kapatid, we will set our minds and our hearts, allowing God to move in our hearts today. Alam natin mga kapatid na kung titingnan lamang natin ang burden na nandun sa leadership, ayaw natin maging leader. So, maraming tao nagdi-deny, I don't want to be a leader, I don't want. Pero mga kapatid, saan ba at paano ba natin mapaglingkuran ng maayos ang ating Panginoon? It is always in our heart and mind, and it took God to change us. Even I myself, I don't want to be a pastor, I just want to be in the church, but I don't want to be a pastor. I am an introvert person. Pero, nilabanan ko yun because that is the time na tinawag ako ng Panginoon para sa isang ministry assignment. At ayokong ma-failure ang ating Panginoon sa kanyang pagtawag sa akin. So just like all of us, today, I would like you to ask God, what is God's plan on you? Ano ba ang plano ng Diyos sa inyo? Kayo ba'y manatili lang na tagapakinig o darating din ang araw, kayo din ay nagme-mentor at nagdi-discipleship? Mahirap man yun. Subalit ang lahat ng hirap na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi sayang. At hindi kailanman magiging walang kabuluhan. Let us close our eyes and let us ask God. Let us talk to God. Whatever the plans of God in your life right now, let's ask God to lead us into that direction. Allow God to open your eyes, open your heart,